Actually, para sa isang entry level, masasabi ko po na maganda itong si Itel A100C para po sa may around 3,000 to 4,000 po na presyo niya. Compare po sa ibang transyo na smartphone pagdating nga po sa may design dahil nga po nakapokus sila sa iPhone. Ito pong design ni Itel guys, hindi nga po siya katulad ng ibang mga kapatid niya. Pero alam niyo po kung sino ginaya nito. Ginaya po niya yung flagship na smartphone po ni Oppo. Well guys, ayoko na pong pahabain yung video natin. Para po sa mga balak pong bumili ng smartphone na to, isa lang po yung masasabi ko kung sakali nagagandahan nga po kayo sa kanya. Mas okay guys na huwag nyo na pong ituloy dahil sineset up ko pa nga lang po yung smartphone na to. Talaga nakaka-disappoint na po siya agad. Isipin mo, kinoconnect ko pa lang siya sa may wifi. Wala pa rin pala siya guys na 5 GHz nga po ng wifi dito. Itong A-series nga po ni Itel. Guys, sobrang bagal na yan. Ito po yung quick comparison natin. Compare po sa may 5 GHz nga po na nasa ibang smartphone. Compare po dito kay Itel na meron pong 2.4 GHz lang po na Wi-Fi speed. Guys, sobrang laki po ng difference niyan. Night and day po yan. Sobrang bagal po niya kung sa actual na pagda-download na po tayo mag-base sa kanya. Huwag po kayo magpa-pipe sa may smartphone na to guys. Dahil nabili ko nga po siya, ang nakalagay po sa kanya is meron po siyang 8 GB RAM, saka po 1 2 GB na internal storage. Pero hindi po. Additional lang po yung nakalagay dyan. Hindi po totoong RAM yun. Wala naman akong problema guys kahit naka 3128 lang po yung version niya. Para po sa may kulang 4,000 na presyo or higit 4,000. Ang problema ko po sa may smartphone na to is itong processor niya. Ito pong Unisoc T7100 is sobrang bagal po niyan guys. Mas mahina pa po yung processor na to compare po sa ibang smartphone. I mean compare po sa mga lumang smartphone na 7 years old na. Tulad po nitong si Vivo Y11. Kung di ako nagkakamali guys, ito pong Unisoc T7100. Isa to rin po ang Unisoc T603 na nasa ibang smartphone nga po ni Itel. At yung hindi rin po ako nagkakamali, ito pong Unisoc T7100 is ito rin po guys. Ang Unisoc SC9863A kung di po ako nagkakamali. Ang haba po ng pangalan niya na puro numbers pero isa lang po yung ibig kong sabihin. Yung ganyang klase po ng mga Unisoc na mga processor, sobrang bagal na po ngayon yan guys. To the point po, na even po yung mga lumang smartphone is mas malakas pa sa may processor po ni Itel ngayon. Grabe guys, para po sa may 4,000 na presyo, ang daming smartphone na po na mas maganda rito. Isipin mo 2026 na, pero yung specs po ng Itel na smartphone na to, halos kasing lakas lang po siya ng ibang smartphone po na 10 years old na. Dito nga po sa mga entry level. Ayokong tawaging basura po yung smartphone na to guys. Dahil lang po, basura yung kanyang specs. Alam ko meron pa rin naman siyang silbi. Ang ibig ko lang sabihin guys, para po sa ganitong presyo, kung sakali po nasasabihin nyo na okay lang naman to, mura yung presyo niya. Guys, ang ibig ko lang po sabihin, kung bibili ka lang din naman ng smartphone, bakit hindi pa tayo pumili yung totoong sulit kaysa naman po dito? Lalo po yung magsasabi na, okay na yan, pang Facebook lang naman, saka pang text lang at pang tawag. Okay lang naman daw to. Guys, ang isang point ko pa, pwede rin naman pang Facebook si Tecno Spark Go 3 at ang Infinix Smart 20, pero mas mabilis itong gamitin. At mas mabilis po yung Wi-Fi speed na makukuha natin. Compare nga po dito kay Itel. Ito po isang best example ko sa kanya. Actually guys, sinusubukan ko lang po ang GTA San Andreas sa isang entry level pagka alam kong medyo alanganin po yung processor at pagka po bagong processor yung mga nilalagay nila. At pagka po naging smooth, ang GTA San Andreas dito nga po sa mga entry level ng mga smartphone. Pasado po sa akin yan guys. Pero kung makikita nyo nga po, ito pong gameplay natin kay Itel A100C. Grabe guys, napakalag po niya. Hindi po siya smooth. Pero kung ikaw compare po natin ng GTA San Andreas sa ibang smartphone nga po na mas luma sa kanya, tulad nga po ng Vivo Y11. Nasubukan ko po doon guys ang GTA. Smooth po doon yun guys. Pero dito sa mas bago, napakalag po niya. Isa pang matindi sa may smartphone na to, naka 9 Hz po yung refresh rate niya. Pero hindi niyo po mararamdaman yung pagiging 9 Hz po ng refresh rate niya. Kahit po sa mga simpleng application lang. Kahit po dito sa may settings, sa may home screen niya, parang naka 6 Hz lang po siya. Sa tingin ko guys, hindi po kaya sumabay ng processor niya. Kaya hindi rin po niya maibigay yung 9 Hz nga po na refresh rate. Grabe po yung smartphone niyan guys. Sobra sa kabagalan. Akala siguro ni Itel Angry Birds pa rin po yung nilalaro natin ngayon para bigyan po tayo ng ganitong klase ng smartphone. Dahil sa mga ganitong games na lang po siya smooth, yung ganitong kahinang processor ngayon. Huwag nyo na po subukan yan sa Mi ML dahil sigurado magsisisi lang po kayo dito.
Pwede pa rin ang Plants vs. Zombies kung sakaling yan po yung nilalaro nyong madalas. Napaka-smooth po niya dito at maganda po yung gameplay na makukuha natin. Wala po siyang kalaglag. Pwede siyang ibalibag sa sobrang bagal po niyang gamitin. Guys, alam mo yung feeling na gusto mo lang naman palitan yung smartphone mo na basag na yung screen, yung mabilis ng malobat, at medyo kapos nga po yung budget nyo. Tapos nakita nyo si Itel na wow, ang ganda ng design niya. Mukhang saktuhan yung kanyang specs. Tapos magugulat ka pagka ginamit mo na. Mabilis na palang gamitin yung lumang smartphone mo. Compare nga po dito na mas bago. Aray ko po talaga dito po sa may specs ng Itel A100C. Grabe guys, consistent po si Itel A series nila. Lahat po ng mga smartphone nila dito guys is sablay. Buti pa yung Itel A70. Magkasing lakas lang po yun guys. Dito nga po sa may Itel A100C. Pero ang kagandahan po ng Itel A70 is kahit papano po para din po sa may 4,000 na presyo is naka 4256 po yung makukuha nating storage doon. Pero dito guys, 4,000 din, pero 3128 lang. Guys, kung sakaling less than 4,000 lang talaga ang budget natin at gusto nyo po ng decent na specs, bakit di na lang po tayo maghanap po ng Infinix Smart 10. Ito guys, maganda pa rin po yung specs na makukuha natin dito. Overall na specs po nito is mas maganda po compare po kay Itel. O kaya kung sakali naman na gusto nyo na medyo kakaibang smartphone, pero mas maganda pa rin po yung overall na specs dito po kay Itel. Ito po guys, maghanap po kayo ng Nubia Music Pro. Nasa less than 4K din po siya guys. Maganda yung specs na makukuha natin. Meron pa tayong built-in na Bluetooth speaker dito sa may likod niya. O kaya guys, kung sakaling maghihintay ka lang ng panahon ng sale, makakabili po tayo ng mas malakas sa processor na meron po mas magandang solid na build quality at mas magandang software. Ito po guys, ang Galaxy A07. Helio G99 po yung makukuha nating processor sa kanya at nagsisale din po siya guys ng less than 4,000 lang. Napakaganda po nito compare po dito sa basurang si Itel. Isipin mo guys, 4,000 po yung presyo niya pero nasa 100k lang po yung kanyang Antutu score. Habang yung ibang smartphone dito is nasa 300k na po yung Antutu score. Then ito pong si Samsung, nasa 500k na po yung kanyang Antutu score dito. Kaya kung sakaling nagagandahan po kayo sa may design ng Itel na smartphone na yan at balak nyo siyang bilhin, please lang guys, huwag nyo na pong bibili ng smartphone na to. Sayang lang po yung pera nyo. Pero kung talagang matigas ang ulo mo at gusto nyo pa rin yung smartphone na to, meron po tayong link dyan sa may description. Yun lang po guys. Thanks for watching.